Sinulot ko nga yung bebe ko para malibang. Kaso mare, nadiwaraan pa ako sa nakikitang basura. Maski yung bahay nga namin hindi nakaligtas. Wala na talaga akong ginawang tama, ibig ko na lang tuloy sumama sa sako ng basura. Igagala ko nga yung bebe ko dahil wala namang pasok bukas. Syempre nilagyan ko siya ng balanggot at mahamog na. Gusto ko pa nga sanang suotan ng guwantes para kumpleto na. Mahahaba na kasi yung kuko, baka makalmot yung muka. O diba, baru-baruan na lang ang kulang, sanggol na. Tsaka ako ibabalot sa pranela na may subong patotot pa. Sa gagalaan nga namin, mas masarap pumunta ng gabi. Napakarami kasing ilaw at presko pa ang hangin. Medyo mahirap nga lang akyatin kung nirarayuma ka dahil baka sumpungin. Paakyat kasi to ng bundok pero sulit naman. Marami ka kasing makikitang iba't ibang puon kaya bawat hakbang mo pabait ka ng pabait. Basta ingat lang mare at baka gumulong ka pababa. Pero mainam na rin yun kaysa gumulong ka pataas. Inaya nga ako ng bebe ko para magdasal. Bata pa lang mare, marunong nang lumapit sa itaas. Hindi ko na rin siya pinapaiyak ngayon dahil nakokonsensya na ako. Hindi na kasi niya ako sinusumbong sa daddy niya, rekta kay Papa Jesus na. Nagulat na lang ako nung minsang inaasar ko, isusumbong daw niya ako kay Papa Jesus. Ano pa bang mairerebat ko dun mare? Di shut up na lang ako. Tapos agad ang usapan, bumait agad ako. Iniisip ko nga mare kung ano bang pinagdadasal ng mga bata. Hindi pa kasi sila ganong mulat sa realidad ng buhay. Ako kasi mare, sinubok na ng maraming sakuna. Maganda o pangit man ang nangyayari, lumalapit ako sa kanya. Pagka nga may umaaway sa akin, sinusumbong ko na lang din. Mare, sa akin pala nagmana yung bebe ko. Nagsusumbong rin pala ako, ngayon ko lang napagtanto. Kabod na nga lang nagturo yung bebe ko na videohan ko daw. May nakikita na yata siya na hindi namin nakikita. Napakadilim na kasi dito dahil ibaba na ng bundok to. Kinabahan pa man din ako, cute naman pala yung aswang. Kita mo naman yung bebe ko, kadadasal lang, nagdidiwara na agad. Pinapapulot nga sa akin yung basura dahil nahulog yata ng hangin. Ayaw sa kalat mare, paano pa kaya kung umuwi siya sa amin? Natama nga ako dahil binungangaan din ako. Naiwan ko pala yung kinakain kong spaghetti kaya inilabas sa kwarto. Nilalanggam na tuloy pero pwede pa naman to. Mare, langgam lang yan, laman tiyan din yan. Nagsaing nga muna ako dahil hindi pa kami nagagabihan. Mauubos na yung bigas namin pero naghihintay pa rin ako sa 20 pesos per kilo. 60 pesos na kasi dito kaya parang gusto ko nang magtampo. O diba, apektado sa pagtaas ng bigas pero sa pagtaas ng gin, hindi. Tatlong unab nga lang yung ginawa ko dahil nagtitipid ako sa tubig. 30 talaga dapat mare pero baka mataas na yung bill ko. Binaha kasi yung buong bahay namin pero okay naman na. Napalitan na ng matibay na hose kaya hindi na mapuputukan. Kapag dumating yung bill ng tubig ko, tsak na may iyakan. Mabuti na nga lang at nalaban ko na yung mga carpet ko. Kung alam nyo lang mare kung ano yung mga pinagdaanan ko. Sa sobrang bigat nito, gugustuhin mo na lang mag-amok. May issue nga lang mare, medyo maantot.